Family bullying is a distressing situation when one or more family members engage in persistent, harmful, and aggressive behaviors towards another family member. Good morning once again and welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Muli po nagbabalik ang inyong mga lingkod upang kayo ay pagserbisyuhan sa umagang ito. Hatid natin dito lang sa Usapang Kristiyanong Tahanan ang isang napakagandang usapin na ating dapat malaman sa araw na ito. Kamusta ang araw natin mga sis? Malalamig ang mga araw ngayong week na to, no? Palaging Yes. naulan. Pero kami po dito sa Usapang Kristiyanong Tahanan ay bumabati po sa lahat po naming mga taga-subaybay via YouTube at Facebook. Yes. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy Sabat po. Yan, kamusta ang ating dalaga at ang ating guro sa umagang ito? Ako naman po ay okay lang. Everyday po dapat kailangan kayanin yung mga dumadating sa ating buhay. Kasi Yes. life is go on lang. Ayan. Life goes. Bagaman kulimlim ang ating panahon, paiinitin natin ang Usapang Kristiyanong Tahanan. Pag-usapan natin sa araw na ito. Sa aming mga taga-subaybay, nakaranas na po ba kayo na kayo ay mabuli? Hindi sa labas ng tahanan, kundi mismong sa loob ng tahanan. Kayo ba? Naranasan nyo na ba yan? Napaka-critical na issue yan, ano? Kasi pag sinasabi kasi natin minsan bullying, hindi natin iniisip na nasa loob ng tahanan may bully. Yes. Pag sinasabing bullying, bully sa school. Mhm. Mostly. Naisip natin sa school, sa workplace. Oo. Pero, ang bully ay nasa loob din ng tahanan. Ayan, nangyayari. Naku, masusurpresa po tayo sa araw na ito dahil baka iniisip nating walang bullying sa aming tahanan. Naku, hindi ako nang bubuli o hindi ako nakaranas. Inyo pong papakinggang mabuti ang ating pag-uusapan dahil baka tayo ay nang bubuli o nabubuli Oo. sa loob ng tahanan. Ikaw ba, Teacher Hazel? Meron ka bang experience na nabully ka na? Meron po sa school, pero pag sa bahay po kasi yung normal na, yung pagiging bully po namin sa bahay, yun po yung sign ng pagmamahal namin. Wow! Pero po yung direct na bully na talagang makakasakit sa Hindi siya bully, Hindi kundi siya it's a joke. Oo. Ano, yung mga joke Opo, time ng... mga joke lang. Oo, ay. Magandang bully yon, turn into love. Love. Oh, yes. Express po yung Oo. nararamdaman. At nakakapagtaka, maraming mga articles po ang nagsasabi na talagang ang bullying nangyayari sa loob ng tahanan. Oo. No? Dapat nating ma-address ito dahil baka tayo ay nagko-contribute ng mga ganitong mga negatibong damdamin para sa ating mga kamiyembro ng tahanan. Maitanong ko nga, ano nga ba? Paano ba nangyayari ang bullying sa loob ng tahanan? Ayun nga ang gusto nating maliwanagan ngayong araw. Yes. Kasi iniisip natin kasi, lagi nating sinasabi na yung ating tahanan is the safest place. Oo. Pag galing ka sa work, gusto mong umuwi para magkapagpahinga ka, Oo. komportable ka. Yes. Pag galing ka sa school, gusto mong umuwi kasi naandun yung kapahingahan mong maging, meron kang peace of mind. But Oo. what if your enemy is in your home? Naku, sad to say, parang uuwi ka pa ba? Ayun na nga eh. Wala ka na ibang choice, hindi ka pwedeng umuwi sa ibang tahanan. Kaya nga. Kundi sa bahay At lang. alam nyo, minsan,
hindi natin napapansin na tayo pala nakakaranas ng ganito sa loob ng tahanan. No? Oh, meron ba kayo diyang sample kung paano nabubuli sa loob ng tahanan? Ay, yung constant criticism. Constant Ayan, tama. criticism. Anong pakiramdam mo kung lagi ka nang i-criticize? Parang ano po, ma'am, nawawala po ako ng self-confidence. Ayun, And, ang epekto. parang tawag dito, parang iniisip ko lagi na, bakit gano'n? Parang may kulang. Oo. May, Di ba? Parang may kulang sa'yo kasi kinikriticize ka nila. Oo. Then, parang may mali sa'yo. Oo. Kaya ginagawa nila yung bagay na yun sa'yo. Yes. Up to the point, sabi mo nga, yung self-confidence, bumababa, apektado. Apektado. At ang tingin mo talaga sa sarili mo, ay talagang, may tama pa ba akong magagawa? Parang wala pong pag-asa. Parang Yes. ganun. And kahit sa labas ng tahanan, mapapansin sa ating mga estudyante Opo, kapag meron. ganyan, yung confidence nila, sasagot na lang, alam nila yung kasagutan, pero hesitant Natatakot. sila Oo. na sumagot dahil baka po kasi mali. Yun nga eh. Na-experience ko yan. Elementary days ko. Oo. Alam ko yung sagot. Parang sure ako sa sarili ko na alam ko yung sagot. Na tama yung sagot na nasa sa isip ko. Oo. Pero wala akong lakas ng loob mag-raise ng hand at sabihin yung sagot ko kasi baka pagtawanan. Oo, O baka pagtawanan, mali. Baka mali. Ayan. At hindi po natin napapansin, nagmumula po ito sa tahanan. Marahil kapag may mali ang ating mga anak, ang ating mga kasama sa tahanan, instead na tulungan nating mai-correct, is more on criticism. Ano ba yan? Mali naman yung ginagawa mo. Wala ka nang ginawang tama. Tapos Okay. yung pagsabi ka, hindi ka nag-iisip. Ayan, Masakit po yan. naku, pakaisipin natin yung sasabihin natin. Bago po natin bitawan yung mga salitang ito, ano ka ba, hindi ka nag-iisip. Pero alam mo, may mga tendency tayo niya na nasasabi natin, yung mga biglaan ganyan. po yung nasasabi Diba? natin. Yes, lalo na kapag tayo ay pagod, irritable na ng todo-todo. Nako, nagiging kabahagi tayo sa pambubuli, Oo ano? nga eh. Nako, ingatan po natin yan. At kagaya din yan ng tinatawag na verbal abuse. Okay. Diba? Verbal abuse. Sabi nga, this includes name calling, insults. Kapag ini-insulto, uso ba sa inyo ang name calling? Sa amin po, Minsan. minsan. Nangyayari po talaga. Ay, minsan yung name calling na yan ay talagang below the belt eh. Opo. Oo. At saka yung feeling pag name calling ka, ikaw yung ginawang ganon, Oo. nakababa ng ano. Oo. Tingin sa sarili. Totoo yun. Self-esteem mo, Totoo yun. bumababa. Oo. Di ba? It's a form of insulting na eh. Ini-insulto ka. Halimbawa, meron kang mali, hindi mo naman talaga alam kung paano gagawin. Instead na ituro sa iyo, iinsultuhin ka palalo. At hindi pa hindi pa nasiyahan, should I say. Nagkatulong-tulong pa. Yun yung masakit. Pinagtulungan na. Pinagtulungan pa. Nangyayari talaga Opo, yan. di po Oo. maiwasan. Di Oo. maiwasan. Yung bang sinabihan ka na nung isa, sasambutin pa nung isa, ano na nangyari Pinagtulungan sa'yo? na at the end of the day. Ayan. So yun po, kasama dun yung constant criticism, is a form na ng verbal abuse. Kaya maging aware din po tayo, maging conscious po tayo sa anong ating bibitawan. Bagaman tayo ay nakakaranas ng mga suliranin, tayo mismo, nai-stress tayo, kaya hindi tayo nakakaiwas. Kaya direkta para makat, Oo. eto nang ginagamit natin para tapos. Oo, sasabihin. Pero mali pala yung sinasabing, ito na kasi nakasanayan sa bahay. Oo Pero naman. hindi pala talaga dapat Oo, yun. hindi. Kasi habang okay, at that time, sige nakasanayan. Pero habang lumalaki kasi nare-realize mo na Oo. ikaw pala ay nabully no ikaw Oo. kabataan. At makikita mo rin sa sarili mo, oh, nakabully din pala ako. At nakasakit Yeah. kasi, pag sinabi mo kasing bully, nakasakit ka ng kalooban Oo. ng iyong kapwa. O Ang miyembro mahirap ng nito, tahanan. nadadala mo hanggang sa labas. Yun ang maging effect. Yes. Resulta. Kaya hindi tayo magtataka yung ating mga anak, may mga bata sa paaralan, ang bubuli. Ang tanong, kasi yung mga kaibigan niyan, ganyan, hops, post muna for a while. Bakit kaya nagagawa niyan? I-reflect sa loob ng tahanan. Baka naman sa loob ng tahanan nangyayari yung bullying kung bakit ginagawa ng bata sa labas. Depensa niya yan eh.
Oo, Diba? ito palang bullying kasi kung bakit nakikita natin sa loob ng eskwelahan o sa mga workplace, Oo. ito pala'y nagmumula po sa ating tahanan. Yan, pakaingatan. Resulta kung ano po ang Yes. nangyari sa loob ng tahanan. Yes. Hindi po natin pwedeng isisi sa school, Oo. sa classmate. Yan na lang po ay epekto kung ano ang nangyayari sa loob ng tahanan. Malaki ang bahagi ng paaralan para magkaroon ng mga programa, matulungan ang mga bata para maiwasan ang ganito kung sakali merong mga bata na nakakaranas nito. Kasi kawawa din naman yung mga batang, alam mo ba yon na team sila, yung wala silang magawa. Oo Di ba? nga eh. Wala silang magawa. Kundi, umiyak na lang. Kasi may nambuli. Oo, parang sabi Wala na lang. silang sige. laban. Parang ano na lang. Tatanggapin na lang nila. Tatanggapin na lang. Oo, O, di ba? Opo. Sinanay mo na ang sarili mo. Yes. I'm used to it. Oo. Alam nyo ba, isa sa epekto dito ng criticism or verbal abuse, minsan ang mga bata nagiging tahimikin. Yun ang Isa yun. Isa Isa sa yun sa naging epekto. epekto. So, kapag naka-encounter yan ng bata, na i-overpower niya itong kahinaan itong siyang bata dahil ang epekto sa kanya ay ganun lang, lalo nang madidikdik pababa ang bata. See? Ayun. Napakalaki po ng Kawawa. epekto kapag sa bata po. Oo. O, tayo halimbawa, sa trabaho. Kung tayo ay verbally abused at ang epekto sa atin, nanahimik ka kasi sabi, baka mali ang aking ginagawa. Ayan. Ayaw kumibo. Oo, tapos na-overpower ka nitong isa, nakikita ang ikaw ay, madaling lukuhin to. Oo, hindi na to nakibo. Hindi pala to Oo, palakibo. Oo, kung anong sabihin Gagamitin nito. naman nila yung kahinaan mo, no? Yes, Diyan sila nakakatawa. gagawa ng paraan para Yeah. maka- Meron pa ba tayong mga sample kung ano ba yung papaano nangyayari ang bullying? Yung i-compare ka. Hindi ka tulad ng my. ate mo. Hindi ka tulad ng kuya mo. Oh, no. Tapos, every now and then, ang taas ng expectation. Yes. Oo. Bakit hindi ka gumaya sa iyong ate? Swerte mo, ikaw ang ate. Good example, ikaw. Alright? Ang abangan mo, bakit hindi ka gumaya sa mga pinsan mo? Ayan. Ayan. Sa kapitbahay natin. Ay, naku, ma. Sa kaklase na tinitingnan na magaling. Ah, di ba? Bully pala And- yun. Yes, yes. Matatawag po palang bully yung pagko-compare. Oo, naku, wag po natin gagawin yan, mahal namin mga magulang at maging sa mga kabataan. Alam nyo ba, maging ang mga guro pwedeng maging instrumento sa pambubuli. Ay, totoo Yes, po. tama po yan. Naranasan ko rin Kapag po yan. sila ay nakikriticize sa bahay, verbally abuse, may tendency din, kahit mga guro ito, na ma-extend sa kanilang mga estudyante. O, dinagdagan pa ni teacher eh. Dinagdagan pa lalo na, ano na ang Lalo mangyayari? na pong nawala nangyari sa mga bata. Oo. Di ba? Kaya kailangan din, marunong din tayong mag-evaluate po sa ating mga sarili, sa ating mga ugali, sa ating mga aksyon. Hindi porke tayo ang nasa posisyon, halimbawa isang guro, isang magulang, ay magulang ako, anak ka lang. Guro ako, estudyante ka lang. Oops. Uy, nung mga unang panahon, laging naririnig yan Yes. sa mga guro. Oo. Nabutan ko pa po yan eh. Sabi, ano yan yung word nila na galing na ako dyan. Oo, Napagdaanan ko pabalik na na yan. ako. Oo. Okay. Ikaw ay papunta pa lang, kaya alam ko na yan. Uy, bully din pala yun. So, bully din. Kaya nga, ingatan natin, paano ba natin ito i-express? Kung ito naman ay nakaka-label na sa bata, nadadown ang bata, pakaingatan natin, Piliin natin yung tamang salita, di ba? Isa pa na meron is, yung emotional manipulation. Di ba? Emotional manipulation. Common pa ito sa loob ng tahanan. Sa ating mga magulang, aminin natin yan. Ay, nako. Ha? Di ba? Kapag para hindi na lang mangibabaw at sasagot-sagot yung anak mo, a-apply mo yung emotional manipulation. So, tatameme. Okay? Yun Stop. na. Okay? So, family members may use guilt. Kukonsensyahin. Oo. Naranasan nyo ba ito? Kukonsensyahin to the max? Nung mga bata po kami.
Dinadaan sa konsensya. Dinadaan sa konsensya. Aba, ay nakakagulat. Ano, ito pala bahagi ng bullying. Opo. Oh. Ah, wow. So, wag naman sobrahan. Ipakita mo, pero wag naman to the point na ito na lang lagi yung gagamitin mo sa iyong pamilya para lang manahimik na. Para na lang hindi sumagot. Hindi, parang pinutol mo yung way of expression. Oo. Kailangan niya sanang mag-express yung Oo. kanyang nararamdaman, pinutol mo. Di ba, masarap ang pakiramdam na, anak, anong ibig mo sabihin sa sinabi mo? Oo. Sige nga, explain mo. Pero hindi eh. Pag minanipulate mo, talagang titigil ka na. Wala na. Wala pong sasabihin. Kaya minsan po nangyayari is, tatahimik na lang talaga Oo. kami. Pero masama loob mo. Masama po ang loob kasi hindi na-express yung nararamdaman namin Yun, bilang yun, isang yun. anak. Kasi Oo. pinutol na and magulang ka, anak lang kami. So, yung rights namin bilang isang anak is andun lang. Pwede naman pakinggan, nalaala ko sa mga estudyante pag nagdi-discuss yan sa Introduction to Psychology. Tinatanong nila, minsan po kasi nakakaranas kami, bakit late ka na umuwi? Bakit gabi na? Kasi po, mami, sumasagot ka pa. Ay, sabi nila, ma'am, bakit po ganon? Nagtanong naman po, syempre sasagot po kami, mag-e-explain po kami. Sabi po minsan, wala kayong respeto. Pero pag nag-explain po kami, sumasagot ka pa, walang galang ka ha? Opo. Wala ka Ano na yung respeto. gagawin? Bilang isang anak, saan po kami lulugar? Pag sumasagot kami, sabi niyo walang respeto. Pag di naman sumasagot, bastos pala. Nung nabasa ko to, sabi ko, oo nga naman emotional manipulation, it's part of bullying. Instead na maintindihan mo yung nasa isipan ng iyong anak, ng iyong asawa, or any member ng family, ay hindi. Chop. Kinat mo Cut siya. na. Oo. Wala na. Meron pa ba tayong mga sample dyan para maintindihan ng ating mga tagapanood, mga tagapakinig kung ano yung family bullying? Yung example, isa pong example is yung they are controlling po sa aming mga anak. Okay. Nakokontrol. Nakokontrol. Control kami. In a sense of what? Saan nakokontrol? Yung mga bagay na gusto mong gawin bilang isang anak pero kinokontrol nila, may limit lang. Merong limitation. Limitation Bukod po ito lang. sa let us correct it. Okay na magkaroon ng limitations and boundaries. But, let us make sure na iintindihan nila. Opo. O halimbawa sa mga maliliit, anak, 1 hour lang yung pwede sa iyo Oo. na manood. That's limitation. Yan lang, limitation. Oo. Okay? When it comes to boundaries, kapatid kita, pero you have to ask permission kapag i-open mo yung bag ko. And that one is good. That one is healthy. But to the point na bawal kang pumunta doon, bawal dito, bawal dyan, Puro bawal bawal. dito. Yung binili nating laruan, dapat dyan lang sa Nakadisplay. escaparate yan, nakadisplay. Display lang. Yung mga gamit dapat nandyan lang. Walang gagawin. Okay. Yun. So, bibigyan natin ng reason, bakit po? Oo. Diba? Siguro naman itong sinasabi nating controlling, pwede na itong controlling pero you have to talk about it. You have to agree. Yes. Agree. Meron kayong pag-uusap. Opo, meron po. I-explain mo kung bakit kukontrolin kita sa Bakit? ganitong bagay. Yes. Minsan Then po kung kasi, magkasundo kayo, di ba? Alam mo na. minsan po kasi sumosobra yung pagiging control nila protective sa mga anak. Minsan po Ayun. Ang ibig yung sabihin. time is parang masasakal na yung anak kasi parang walang karapatan na gawin yung bagay na gusto namin gawin. Aha. That is a form of manipulation actually, no? Na controller ka. Sobra-sobra yung pagkocontrol mo. Meron nga naman talagang overprotective. Hindi po maiiwasan sa pamilya. Lahat na lang ng sense kailangan hawak ka ng parents, hawak ka ng magulang mo. Yes. Let us remember po, dear parents, na ang ating mga anak ay dumarating sa punto na kailangan nilang ma-develop yung tinatawag nating autonomy. Ito po yung dahilan kung bakit nagre-reason out sila. Pero kung isusuppress natin yan, imamanipulate natin yan, paano sila matututo? Independently. Oh, yun eh. Diba? Sa sobra mong pag-protect, Yes. pagkalipas ng mailang panahon na sila ay nasa mga early adulthood, nahihirapan na tuloy tong anak mong paano niya itakbo, Yes. manobra ang kanyang buhay. Kasi ginawa mo na lahat, ikaw na nag-drive ng buhay niya. So, Okay. pwede natin siyang ipasok doon sa manipulation. Manipulation. Emotional manipulation. Kasi
sabi mo nga kanina, na emotionally hindi mo naman ma-explain eh. Ikaw na lang yung nagsasuffer na ano ba yan, bakit hindi naman nila ako pinakinggan. Ito naman yung dahilan ko kung bakit, ay kaso ayaw nila. So kasama siya sa emotional manipulation. Meron pa ba tayo na sample dyan? Meron pa ba? Na maibibigay? Nako, isa po sa mga bagay na marahil nangyayari sa loob ng tahanan is threats. Jealousy. Threats. Yeah. 'Di ba? Tatakutin ka. Naku, lalo na yung mga bata. Yung maliliit mo na wala pang mo, tatakutin ka ng mga magulang. Kaya ako'y natatawa noong nababasa ko ito eh. Dahil tayo mismo nakakagawa din ito. Oo nga eh. 'Di ba? Sabi pa ng magulang kasi Sorry mahal naman. namin Kayo. Sorry. Sorry naman. Kasi alam ko ito, mga magulang, nagagawa ito. Oo nga eh. Para Madali na- kasi pang control. Tama ba? Pag may takot. Oo. Dinaan mo sa takot. Oo. Ayan. Tsaka, kapag ikaw ay medyo emotionally, medyo ano ka na eh, heightened ka na eh, galit ka na. So, pinakamabilis na paraan, ano na? Tinakot mo na. Tinakot na yung Okay? Punishment or even death can be used to intimidate and control the victim. Oh my goodness. Ito yung sobra na. Worst na siya. Worse na to. No? Mayroon threatening na. Mhm. Ay, hindi maganda. Imagine natin kung tayo yung nakaka-receive ng Tinakot, ganun. no? Na, diba? Tsaka walang iba ang manakot sa'yo kundi parents mo, Yeah? mga kapatid mo. Mga kapatid. And automatically, children will listen. Why? They consider yung pagiging magulang na meron kang authority. Oo, yung Lagi pong ganun yung nasa Yun. isip namin. Kasi magulang po namin kayo. May Magulang. karapatan kaming sundin yung mga gusto nyo at bilang tsaka isang kung ano magulang. sinasabi, papaniwala At ka. paano? Papaniwala po Yes, talaga namin. yes. Eh, paano kung tinakot ka na ng Ay. parents mo mismo? Ayun na yun. Yun Kaya na yun. bullying yun. Bully No? na siya. Kaya pakiingatan po natin mga magulang o miyembro ng tahanan, hindi lang magulang, maging sa siblings. Oo, siblings. Oo. O panganay. O take note mga panganay. O, kasi Baka sabi- ino-overpower nyo na yung inyong mga nakakabatang kapatid. Dahil automatic, sabi nga ng magulang, panganay ka, ikaw ang pangalawang Magulang. Alright. Ako'y nakawawa si Bunso. Ikaw naman na panganay, magulang baka mo. Okay. Power-poweran. Yes, power Pinil trip na tayo yung- dyan. Pinil na yung pagiging magulang. Ayan, in absensya ni nanay o tatay. Ikaw na yung gagawa. Oo. Take note sa mga panganay. Halimbawa, yung pamamalo, ibigay nyo yan kay Sa nanay at kay parents. tatay. Ang sa iyo lang, yung pagsaway. Yung Supervision. Okay? Yung iba kasi, dahil wala si nanay at si tatay, panganay ako, Ako masusunod. ayan, may kasama pang pamamalo o kung ano man pananakit. Suntok. Wag na yun. Yun. Sa Oo, bunot pa. Minsan pa may sabunot pa. Yeah. Binibigyan ng magulang ng authority ang panganay para madisiplina, but not to the point, ay merong physical abuse. Okay? Oo. Hindi na yun dapat. Oo nga, yung maganda sana kung yung ikaw bilang panganay, kung yung nakikita ng parents mo is yung good way ng pag-discipline, Oo. and then Totoo yung yun. i-apply mo sa mga siblings mo, it is the right way. Ah. What if kung yung way ng parent mo is Ikaw na. mura, sigaw, Ay, palo? most likely, ganun ang Hindi na gagawin. ni panganay pag Oo. siyang take care sa kanyang mga totoo kapatid. yun. Doon na pumapasok yung sinasabi mo, Teacher Hazel, na boundary. Apo, doon. No, may limitation. May limitation na to. Kapag binigyan ka ng task, ng responsibility, up to what point? Diba? Yung iyong dapat i-apply. O meron pa ba tayo na pwedeng ibigay sa ating mga tagapanood? Ito pong sinasabing jealousy at envy. Aha, Ayan. paano ito? Paano siya naging bullying? Siguro po sa magkapatid. Aha. Yung mga bagay na gusto ni Bunso ay gusto rin ni Panganay. Aha. And sasabihin ni Panganay, mas deserve ko yan kasi ako naman yung panganay eh. Ayun! Yung Bunso ka naman, hanggang dyan ka lang. Tinukso mo ba? Tinukso mo pa yung kapatid mo na imbes na... Naiinggit na nga eh. Naiingit na nga eh. Ako to, deserve ko to kasi panganay. Meron kasi mga chances na
Halimbawa sa mga material things, ibibigay ang bibilhan si panganay. Pag ayaw na ni panganay, saka ibibigay kay bunso. Para sabihin ng bunso, ay luma na kasi to eh, ba't mo pa sa akin ibibigay? Pwede namang mangyari na si panganay muna kasi need. O si bunso muna. So, parents, kailangan po natin syempre i-explain, anak, uunahin ko yung kailangan ni bunso ha, kasi need niya ito. Okay. Okay, pero kung wala lang, it's a gift, aba, ay hindi naman pwedeng si bunso dahil, ay bunso kita eh. Okay? Dapat ikaw muna yung meron. Oo, ikaw lagi yung meron. Hindi. So, kailangan pa rin na explain Pareho, kasi no? i-consider natin yung emosyon. 'Di ba? Hangin kasi kapag walang explanation, hindi nila alam at nakikita nilang bakit lagi na lang si bunso ang binibigyan. 'Di ba? So, Wala kailangan si dito ate. may explanation. Oo, para naiintindihan talaga nila, Oo. no? At kapag ganon, huwag naman natin tutuksuhin. Eh kasi ikaw ganyan eh, kasi tabad ka eh, kasi hindi ka marunong mag-aral eh. Ayan, lalo na. Minsan po sa grades nila pinagbabasihan yun. Kung ito ay part ng to motivate the child, ano? The children, o halimbawa nagkasundo kayo, actually in-apply namin ito dun sa dalawa, yung behavior modification. Pero may program sila. O halimbawa nagawa mo ito, may equivalent na star. Kapag napuno nyo yan o nakadami kayo, mabibili kung ano yung pinakagusto nyo. Alright? Pag hindi mo na-accomplish yan, sorry, kahit masakit sa emotion mo, sa isip mo, eh hindi mo kasi na-comply. So, may reward. Yes, may May reward. reward. Pero yun, klaro yun. Na meron silang dapat gampanan at ready Oo. sila. Oo. Na kapag hindi nila ginawa, Wala. ready sila nawala. Oo. Ayun. Kailangan talaga po nilang tanggapin kasi Ay, yes. Ay, At yes. least walang sama ng loob doon. Oo, kasi aware Natuto sila. ka pa na tumanggap ng pagkatalo kung ikaw yung natalo. Oo. Meron akong isang idadagdag na bahagi ng bullying sa loob ng tahanan. Marahil po nangyayari ito. Yung tinatawag natin, ito very familiar dito ngayon ng mga kabataan, yung gaslighting. No? Ito, bullying family members might distort the truth or they manipulate the victim's perception of reality. Di ba? And then, causing confusion and self-doubt. Yun yung cause nung gaslighting. Para bang minamanipulate mo siyang todo, and then, yung perception niya, up to the point, confused ka na, ano ba talaga dapat? Nalito ka na. Oh. Hindi na alam yung gagawin. Oo. Okay. Hindi ba nakakalito din yung mga estilo sa loob ng tahanan? Kapag mali ka, papagalitan ka, pero sometimes, nako-confuse kayo Opo, kami dahil minsan pwede, minsan hindi. Ayun na nga eh. Yun po ang mahirap sa aming mga anak minsan eh. Pag gusto po ng magulang, for example nga po yung mga sumasagot kami sa magulang. Oo. Pag tahimik kami, sasabihin hindi ka sumasagot. Kapag sumasagot naman po kami, sabihin, napakabasis yung bata, parang hindi kayo nag-aaral sa paaralan. Minsan po napapatanong na kami, ano po ba dapat namin talagang gagawin bilang isang anak? Gusto po namin na may klarong pagkaunawa sa mga gusto ng magulang. Yes, yung manipulation po ng perception ng reality, no? Nagki-create po yan ng confusion and Opo. self-doubt. Ayan. And then, last one, syempre nakakaranas yung iba, pero hoping na wala nito sa loob sana ng tahanan. Pero sabi nga ng mga article, nangyayari din yung financial abuse. Okay? Intentionally, hindi ka susuportahan financially sa mga needs mo. Oy, oo. Kawawa naman. And last one pa, may hirit ako, pinakamahalaga. Sige. Cyberbullying. Cyberbullying. Ito po ay nangyayari hindi lang sa labas ng tahanan, mismong sa loob ng tahanan. May galit ako sa iyo, daanin ko sa social media. Aba, Ayun. Nag-post napahiya na. ka nag-post na itong anak ko ito. Ay, oo, totoo. Merong ganyan na dinadaan sa social media. Ay, why not? Directly, kausapin niyo po yung tao instead na magparinig through social media. Pinangalandakan pa sa buong mundo. Oo, nako. So, naging effect talaga niyan doon sa victim is Oo. napakasakit. Yes, Kasi yes. nabasa, nakita ng mga kaibigan mo, pamilya mo, kahit yung mga taong hindi ka kilala, That's true. ay naniwala na sila doon sa posts. Magiging iba na yung tingin nila sa'yo. Ayan. Degrading, no? Po. Yun po ang mga simpleng paalaala kung
paano nangyayari ang family bullying, di ba? Sabi nga po, ang family bullying can be damaging and long-lasting. Take note of that. Damaging and long-lasting. So if you or someone you know is experiencing any of these forms of bullying, wag po kayong matakot na humanap ng mga professionals para matulungan po kayo para hindi ito lumala, bata man o matanda. Dahil sabi nga po, ang epekto po nito is long-lasting. Diba? Meron ba tayong biblical base para masuportahan natin ito at maipaliwanag ng maayos sa ating mga taga-subaybay? Yes po, ang Book of Luke, chapter 6, verse 31 ay mayroon pong paalala sa bawat isa sa atin. Treat others the way we would like to be treated. Ayun, napakalinaw. Kung gusto mong itrato ka ng maayos, aba, ikaw ang mauna. Gawin mo yun. And time will come, you will receive the same treatment. Yes. Ang lahat ng yan po ay paalaala, kasama ninyo ang Usapang Kristyanong Tahanan. Mga